Noong nakaraang buwan nga mga mare, medyo na-stress kami ni Daddy Ton dito sa aming grills dahil ang bilis-bilis talagang magbakbak. Sa una talaga mga mare, ang ganda niyan tignan, pero kalaunan, wala pa nga ata kaming isang taon na nakatira dito ay kitang-kita na namin yung pagbabakbak dito sa pintura. Kahit hindi mo nga yan bakbakin, kusa na talaga siyang nagbabakbak. Hindi naman din kasi pinupulot ang pera mga mare, lalo na kung magbabayad tayo ng kontraktor, pero sobrang nadismaya talaga kami sa resulta dito. Kahit nga itong pinaka-gate namin ay ang bilis talagang mag-fade ng kulay. Kaya nag-decide kami ni Daddy to na papinturahan na lang ulit ito ng maayos dahil mukhang hindi nga maayos yung pagkakapintura sa grills namin. Pero sa totoo lang, kaya naman siguro ito ni Daddy Ton gawin. Ang kaso lang mga mare, wala naman kaming kasama dito sa bahay. Kaming tatlo lang, tapos meron din kaming mga trabaho. Kaya ayan, at pinagawa na lang namin. Kung hindi pa kasi namin ito ipapagawa, magkakalat talaga dito sa loob ng aming carport dahil nga yung mga nababakbak na pintura ay napupunta lang din dito sa loob. Imagine, hindi mo naman binabakbak pero kusang nababakbak talaga yung pintura kaya meron talagang mali doon sa pagkakagawa. Pagkatanggal nga nila mga mare, tinignan namin kung ano yung nilagay nila. Nakita ko na nag-epoxy primer sila na color gray. Medyo nagpalit lang kami ng kulay mga mare kasi yung una medyo light siya tapos parang may design siya na kahoy. Pero hetong bago, mix ata na color ito. So pinapili lang ako at maganda nga yung kulay na napili ko, parang dark brown siya. Pagkatapos nga naglagay daw sila ng emulsion para mas matibay daw yung pintura na inilagay dito sa grills at dito sa aming gate. Shout out nga pala kay Kuya Joel Gold, the one call away lang namin kapag meron kaming pinapa-repair dito sa aming munting tahanan. Maganda yung pagkakagawa ng mga taon niya, tapos hindi pa nananaga sa presyo. Ayan nga yung kinalabasan ng aming gate mga mare at napakaganda na nga din ng kulay. Mas nagustuhan ko pa nga yung kulay nito kaysa nung una. Dito nga sa gate namin may kwento talaga ito mga mare. Bawal pala yung gate na ito dito sa aming subdivision kaya ayun, violation malala talaga kami. Hindi kasi nasabi sa amin nung unang contractor na bawal pala yung gate na ganito kaya ayun, nagka-violation kami. Tapos yung bond, hindi na din namin nakuha. Pero anyways, mag-move on na lang tayo. So, heto na nga yung pagkatapos pinturahan mga mare. Mas lalo na nga din gumanda yung kulay. At sure ako na mas matibay na ito at hindi na magbabakbak. At habang nandito pa nga sila kuya na nagpintura, pinasuyo na din namin itong bago naming nabili ni Daddy to na solar light. Ay, ang bongga nitong solar light na to mga mare dahil magsisilbi talaga itong street lights dito sa daanan. 2 piraso nga ito pero isa lang yung pwedeng ilagay dito sa amin dahil isa lang yung poste. Kaya yung isa ay in-offer na lang namin dito sa aming kapitbahay para meron din silang solar light. At heto nga, pinakabit na din namin. Malaki nga ito mga mare, yung maganda dito, hindi na nakahiwala yung solar panel niya. So parang magkatalikuran lang sila nitong mga ilaw. Eto kung makikita nyo, ilaw lang ng CCTV yung naka-open at kapag in-open na nga yung solar light ay grabe, napakaliwanag na at nasakop na nga itong daanan. Naka-motion sensor na nga din pala ito at may kasama ng remote control na kung saan pwede mong ma-adjust yung brightness. Syempre sa umaga, automatic na din siyang nagcha-charge at kapag gabi naman ay automatic nang nag-o-open kapag madilim na. Sa gabi kasi mga mare medyo may kadiliman dito sa amin dahil yung katabi namin dito wala pang nakatira. So ayan nga, nung nilagyan na namin ng street lights ay nagliwanag na talaga. Perfect talaga ito kung madilim yung surroundings nyo at mas pina-perfect pa dahil hindi madadagdagan yung babayaran natin sa kuryente since solar light ang ginamit natin. Meron akong link dito sa comment section. O siya, yun lang muna for today's video. Bye!